check po na kung magre-record mo po siya. Hindi nag-record kanina eh. So, Equals n plus 1, 2n plus 1, 3n squared plus 3n minus 1 over 30. kasi by induction po, so parang pwede naman po so theoretically, there must be a formula for I to the n kung induction. Hindi, yun nga yung ina-assume, kailangan i-assume mo na ano eh. Assume that, so first, yung steps by, yung proof by induction, the first thing is, di ba parang ladder yan? So first, you have to prove that you can get on the first step of the ladder, which means, kailangan i-verify mo na for n equals 1, that works. So, does the right hand side reduce to 1 when n is equal to 1? So right hand side is 1 times 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 3 minus 1 over 30, which is 1 times 2 times 3. 3 plus 3 is 6 minus 1, we get 5, divided by 30. So we do get 30 over 30 or 1. Tapos yung next, assume true for n. Show na it will be true for n plus 1. So, yung assumption dito, sum from I equals 1 to n of I to the fourth is equal to that, di ba? And then we have to show na parang same ating algebraic difficulty eh. Pero tingnan natin. So assume this is true. Tapos check natin. For I equals 1 to n plus 1 of I to the fourth, we can write it down as sum from I equals 1 to n of I to the fourth plus n plus 1 to the fourth. And then, teka, pakita ko sa yung yung screen ko. Ito. So, kailangan, starting from here, so we know, ito, na-check na natin na it works for n equals 1. Tapos, assume natin it's true for n. And then, we have to show that it will be true for n plus 1. So, the way to do that is to show it works for n plus 1. So, start here. You have to assume that this works. So, I equals 1 to n plus n plus 1 to the fourth kasi yun yung next term. And then, we have to show na this becomes, so show na that becomes n plus 1, n plus 1 plus 1, that's n plus 2, 2n plus 1, 2n, 2 of n plus 1, 2n plus 2, that becomes 2n plus 3, Wow. Okay. 3 n plus 1 square plus 3 n plus 1, parang minus 1 divided by 30. Parang mahaba pa rin, ano? Parang still, I think it would be even easier kung gawin na lang po yung algebra. Hmm. Okay, sige. So, let's give up on this first. So, yan lang natin na at least subukan mo to on your own. Tapos update mo ko next week. Kasi parang mahaba pa rin eh, no? No po. Okay, so, sige. So, go mo lang to on your own and then show your progress next week. Tapos punta tayo sa first exercises na. So, dito, pag tingnan natin yung exercises, panay evaluate the sums. So, ito yung pakita ko yung
selection. Ito. So, tingnan mo yung itsura ng mga sums. So, some of it, pwede mong gamitin yung mga formulae. Some of it, hindi diretso. Example, tingnan mo yung, uh, yung number 8, number 7, yung number 9, hindi rin siya diretsahan na masasum using yung sum, yung formulae na nagawa natin so far. But, there is going to be a way to sum it using other means. So, yan yung kailangan natin gawin ngayon. So, ano ba yung mga doable using yung formula na na-prove na natin? So, let's highlight those problems. So, yung mga doable using those formulae should be yung pwedeng may lumalabas na I to the N. Ito, kasi may lalabas na sum of I square. Yung number 4, meron ding sum of I square at sum of I and then sum of constants. Cubes will work. Ito. The problem is yung 7 to 12. Anyway, gawin muna natin yung number 1 as an example of how the formula can be useful. So, pakigawa yan. Teka, send ko itong yung screenshot. So, so yung work natin ngayon, panay discrete sums na and how to use yung formula for the sum of I to the N o I to the J. Okay, so stop share na ako tapos pati ng screen mo. So, number 1 first. So, the question is sum from I equals 1 to 6, 3I minus 2. This is section 4.4.1. No? Let's copy this. So we can write this down as sum of 3 times I minus sum of 2 times sum of 1. Tapos this becomes 6 times 7 over 2. Kaya pwede pa share yung screen mo para makita ko lang yung simplifications na ginagawa. Pila mo. Ano po sa page? Pila mo. Search ko na mabilis. Ayun. Pwede na yung screenshot. Ayun. So, May 3 times 6 times 7 3 6 times 7 divided by 2. Jesus. Kaya, pwede pa share yung screen.
Share. Wala. Yun. Yun. Yun na. Hmm. Office na pala eh. Okay, anyway. So yung ano. 51, 1.7. Mga ganun. Mhm. Eh, one, one, best. So, ano. So, 51. Pwede mo pong gawin na lang ano to. Parang manual na mga una. So, anyway. Start mo yung, di ba gamitin mo yung properties ng sums na you can, pag may sum ng dalawang terms, you can break it up into two sums. Kapag may constant term sa isang sum, pwede mo i-factor out mula sa sum. Pakita ko yung yung example dito. Ito mo. Ito mo. Share mo po. Or, Oo, nakashare pero wala ka, wala po kayo makita. hindi, may nakita ko. Yung nakalagay lang yung, yung screenshot ng problems plus so far wala na. Okay. So, dapat. Ito mo. Wait lang. Baka nasa ibang notepad ka nagsusulat. Ito mo. Check ko nga. Ito nga po. X, 1, 6. Ayun. Okay. So, meron pong formula nito na. Yung ano po, summation of I to the 1 to N. Oo. So, 821. Or, sige, sulat ko lang yung formula. Pakita ko yung detail. Hindi, pakita mo yung yung detalye. Yung paano, saan galing yung in-apply mo yung formula. So, for example, may line ka na 3 times n plus 1 over 2 evaluated at n equals 6 minus 2 times n evaluated at n equals 6. Ano yan eh? It's bet. Ito yung pakita ko yung
send ko yung screenshot ko. Para lang, kasi yung gusto natin ay provide enough detail so that klaro sa nagbabasa anong ginawa. So ito yung example. And then use the same thing dun sa number 2. So gagawin lang natin yung 1, 2. I think the skill is important enough na gawin natin yung odd and even. Actually, medyo overkill tong method na to kasi yung sa 1 to 12, find the sum lang. Di ba? Meron bang may numerical method ba sa may sum? Check ko yung calculator natin. May summation function ba to? Uy, meron. Teka. Sorry. Mhm. May summation function pala yung calculate natin. Yun nga po. Pakita mo lang yan, Yung sa task ng X. Naisip ko kung kung kasi tingnan mo yung mga yung mga forms na yan. Overkill ba yung gamitin natin yung mga theorems or gamitin or ipakita na natin paano yung definite. I think yung exercises na to ano ba purpose ng set na yun nung set na to? Yun muna. Is it to use the theorems or to start from the definition? I think baka mali yung naiisip kong purpose eh. Kasi for example, yung ginawa kong solution sa number 1, nag-assume ginamit ko na yung theorems kasi I know them. Pero if we're using the book, I think baka yung first na niyan ay ano lang yung ibig sabihin ng summation notation. Sige, so kung ganon, skip na natin yung 1 to 6. No? Kasi, di ba, substitute. Ang gusto kong makita yung use the definition of the sum, don't use the theorems, do number 7. So, diretso na tayo doon. I think, so use the definition, write it out in full, and then gamitin mo, pag nasulat mo na yung definition, yung written out na sum in full, pwede mo nang gamitin yung summation function ng calcu. I think yun ang yun yung skill na gusto natin i-demonstrate dito na kaya mong kung ano yung meaning ng sum na yan. Okay, so do number 7. So let's do that. So let's write it out. So ang number 7 ay sum from I equals 2 to 5 of I over I minus 1. In expanded form, what does this mean? So 4.4.7. So skip na natin yung hanggang yung 1 to 6. Let's do number 7. Kasi after 12 theorem use na eh.
So, expand out lang and then simplify. So, do number 7. X equals 5. Two, 1 plus 3 over 2. So, itong 7, ano daw na? Expand Oh, out. so, paano Sige. kaya? Um, And then, ang ano dito, remember, yung skill na gusto nating i-demonstrate lang dito ay kaya mong i-expand out by substituting yung specific values of I. And then, from pag na-expand out na, kaya mo siyang i-simplify. We're not looking for for theorems na pwedeng i-apply dito. Hindi natin ini-expect na gumamit ng yung, alam mo yung difference formula. So, I need to manually So, input. manually expand this out just to demonstrate na naiintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng summation na yan. Oo. So, let's do number 7. Ano pala po? So, yung So, summations ano yung first term? intrinsically integers lang po input. Dito, integers yung input. Are there summations where pwedeng fractional or something? I think pwede, pero medyo clunky write out yun eh. So, usually, nag-default na kung may fraction tayo, kaya natin i-express pa rin yun in terms of integers, malamang. So 2 over 2 minus 1 plus 3 over 3 minus 1. Okay, and then let's simplify that. Ayun, simplify na lang. So, 1, 2, Oh. So, ang least common multiple nila ay 12. yes. So, 12. Tapos, 3 times 6 plus 4 times 4 plus 5 times 3 divided by 12, which is plus 4 times 4 plus 5 times 3. So, lalabas talaga yung 73 over 12. Ayan. So okay na, no? Ngayon, yung number 9. Ay, hindi. Sorry. Yung number 8 muna. Pero this time, so expand out. So j equals 3 to 6. 2 over j minus 2. Tapos yung simplification, so 2 over
Sum starts from 3 to 6. Okay. So, yung number 9, so sum from I equals -2 to 3, 2 to the I. Which reduces to two to 3. Yeah, so number 9. So, okay. Teka,
Di ba yung, nasaan yung ano, patingin nung, so number 9 is, bakit 57 over 4? Kaya, check ko lang. Negative 2, negative 1, 2 to the 0. But negative 1/4 yung first term. Ang sinasabi na, ang pag sinubstitute mo, that's only 1/4 plus 1/2. Ayan. Okay, so it's going to be 63 over 4. Okay, so yung number 10 naman. So 12, 6, 10 years. Okay. Yeah. 9 over 5. Okay. Number 11 naman. So LCM is Bro, what's this? It's not. Bro. So naka-click pala ako dito. It scrolls the page. Okay. So, nag-type ako habang nag-scroll. Kaya pala. So,
Update. Okay, anyway, negative 27 over 20. Bakit walang compass tool? Teka. Hmm. Oo nga pa. Okay, new page. New page. So new page na. Para, ano. Tapos meron ako ipa-point out. Baka makakalimutan ko to eh. So, Doon ano? sa ano, sa tools, pwedeng click mo yung tools. Tools. Kasi tapos, piliin mo yung meron ditong, where is it? Tool, yung compass. Tapos click mo. Compass. Where is compass? Mm-hmm. Or wala siya. Teka, 10 options. Let me check yung mga icons mo. So, ano daw to? Teka, check ko. Teka, pag kinlik mo yun, no, hindi, wala siya sa icons mo kasi. So, tools, check ko lang kung lumalabas. Wala po akong Okay, compass. tapos, hand tool, teka, hanapin ko kung saan malapit. Hand tool, tapos, so click mo yung hand tool, So, just tapos, wala siya sa options. Kaya pati nga hand tools, tapos ano yung meron doon? Pen options, eraser. Wala siya. Babo, meron sa inyo. Bakit? Ba't di Mer kayo naka-ano kayo? Naka-dev build? Hindi, naka-Linux ako eh. So baka nag-update to baka na-update na to na hindi ko alam. Kasi yung external hindi siya nag-update sa'yo, di ba? So parang automatic. Pwedeng patingin Siya nga po, may lang po. sa version. Hindi, Sir, sa external. Hindi, yung ano mo, yung nandiyan na may version eh. version. Patingin. Ver Sa ano, hindi, yung balik ka dun sa external mo. Tapos, sa help, I think, ayun. about, This is version 1.1.3. ah, okay, kaya pala. Kasi Oh, yung version ko ay October 14, 2023. wow, okay. So, kakano pa lang. Kaya pala, yung magkaiba yung options natin. Wow! Sherlock is available for mobile now. Hmm. Okay. Napakita ko lang kasi, pakita ko lang yung ano, kung bakit pino-point out ko. Kasi, pwedeng gawin mo, i-install mo yung version na bago. Pero, wag ngayon. Kasi ginagamit pa natin eh. Gusto ko lang pakita yung isang feature na ano, na
Kasi gagamitin natin sa physics eh. Sige po. Na ang kulang. Hindi ko magamit yung set square. Wow, what's that? Kasi Well, protractor, this is called the set square. If you want to draw lines, pwede mong gamitin sa guideline. So pag para siyang layer eh, pwede mo siyang tanggalin. Although mas useful sa atin yung compass. So let's say gusto mong gumawa ng full line. protractor. So let's say may line tayo. Let's draw a line. Tapos gusto natin gumawa ng isa pang ng angle. So use the hand tool para maggalaw natin to. Tapos orient natin. Pero siguro pong ano po dyan snap. Para ano. And then, from there, gusto natin isang specific angle. Then you can get it. 60, 30, so probably 25, 20. 5, 10, 15, 20, 25. Tama. So this is 25 degrees. And then, matatanggal siya. So, okay na yung angle. Wow. Wala lang, it's cool. Na na pwede siya ngayon. Anyway, sige, balik tayo sa screen mo. So this is install mo lang yung latest version later. Sige mo. Hindi siya or hindi ko lang kung may kung may auto-update ba siya. Kasi Windows version yan eh. Or pero kung wala, edi Wow, it's yung open. sa akin kasi yung sa akin kasi ang ginagawa ko lang every time every time may updates ng Linux, nire-run ko. So, kasama mo lamang kasama sa mga auto updates ito. Opo. Kaya ang bago yung version ko lagi. Pero Windows kasi hindi siya ganun eh. Anyway, it's you can just try it later. So balik tayo dun sa ginagawa natin. Gusto ko i-demo kasi dahil useful siya for some physics eh, di ba? Now, better angles. Okay, so dito sa sa exercises 13 through 20, evaluate the sum by using screenshot ko. So mga methods yung mga theorem based methods na. Tapos send ko sa sa screen mo. Yeah. Okay, nasend ko sa Messenger. Ayun, 13. Okay. Tapos buksan ko lang yung book para tingnan lang natin ano yung theorems. Yung sinasabing theorems ay 4.4.2. Yeah. So theorem 4.4.2 is yung sum of a constant is constant times n pag I equals 1 to n. 4.4.3 is yung you can factor out the constant. Teka, nakabukas pa yung book mo ngayon? Baba. Okay, so
na kaya natin i-factor out. Theorem 4.4 is the sum of a sum can be broken up into two sums. Tapos may shift theorem. Tingnan mo yung 4.4.5. It's a way to re-index. Pakita ko lang sa screen ko yung example. So let me share my screen. Para sa So, ang tawag dito yung re-indexing theorem. It's useful kasi pagka sum from I equals A to B of f of I. Kasi what if gusto natin na i-index from 0, for example, from 0 to something. So, yung shift theorem would be, so, let J, so let's say gusto natin i-shift by some constant. Let J be equal to I plus anong constant na yan. Ito yung old index. Ito yung new index. I-demonstrate ko lang paano gamitin to in practice. Kasi madaling makalimutan yung the theorem as stated, madaling makalimutan yan. Yung re-indexing skill, it's better, it's easier to use. So let's say gusto nating i-shift. So yung A, gusto kong instead of I from 1, I equals A to B, gusto kong mag-start yung summation from A plus C to B plus C. So C is a constant, an integer. Kasi ang index natin, di ba, dapat integer. So, ngayon, from here, we can write down I as J minus C is equal to I. So, the re-indexed sum becomes J equals, ngayon, saan nagsisimula yung sum? A plus C. Tapos, saan yung end? B plus C. Kasi yan yung start ng J, end of J. Tapos, yung F, i-evaluate natin at yung I, in-express natin in terms of J, so that becomes J minus C. Ngayon, since sinulat natin in terms of the new index J, dummy index yung I at saka yung J. So, for example, ayaw mo ng J as an index. E di gawin mo yung next substitution na J is replaced by I. Some people like I better than J. So, I minus C. So, that's the theorem. Oh, it's an exercise pala, no? Yung proof. Mabo. So, ito yung proof. Sorry. Naging na-waste yung exercise. Subukan mo yung second part. Yung I plus C. Yung sa number 2. Number 2. So, yeah. Pwede mong gawin siya na ano. So, paano yung the-indexing? So, wait mo. Lahat mo na. Okay. Where am I? Yung sum from I equals A. Gusto natin yung sum magsimula from A minus C. 350. Somewhere here. Ayun. Okay. Yun. Pakita mo lang yung the-indexing method. It's not going to be treated as a proof, I think. Baka yung proof dito ay expand out and then pakita mo yung regrouping and then bring it back again. So dito gusto ko lang makita yung how do you do re-indexing so that magawa mo yung sum. Gusto natin, originally yung sum ay I equals A to B of f of I. Gusto natin ng isang sum na yung index nagsa-start sa A minus C naman at nagtatapos sa B minus C. How do we get
yung nandito. So use the same technique. So let J be, Okay, wait and lang then mo. show me the rest. Isa na yung ano mo. Problem. Ito. Mhm. Oops, naka-zoom in. Yeah, check ko yung problem statement. 44, no? Ayun. 4, 4, 5. Where is it? 4, 4. Ayun, okay. So we need this. Need to prove this. Share screen. Share Sige. screen ako. So, stop share na ako. Yan. To prove this. So, so yung proof would be expand, regroup the terms. That's a proof. Ang gusto, so, hindi yun ang pinapagawa ko. Ang pinapagawa ko yung pakita mo yung re-indexing technique. So, let J be. Alam mo? Nandito yung gusto ko. Teka, sorry, ulit. Na-mute ako Okay, Okay. so, ulit. So, expand out mo yan. Yung sum ng from I equals A to B. So, write down as f of A plus Pero, f of A plus 1. alam mo? Pero So, yung left-hand side. May tatanong daw po siya, sir. so kung what if Sige. na lang pwedeng gamitin, imbis na what if let's say yung kanina po, yung plus C. Let's say ano po yan, Mhm. let's say, might i-replace na C equals negative D. At hindi na-prove na po yung summation na B minus D tsaka from A minus D to B minus D. Teka, ano ulit? Sorry. Wait lang muna. Kasi kung ano pala, check ko nga po sa ano. What if we swap, tama pala po ko. So, what if we swap na lang yung C by yung ano na, negation? Yung negative ano na po? Negative ano? Negative form niya. Sige, sabihin mo. Negative C or D.
Sige, para Yes. wala kang Basta yun lang po. But if we invert Teka. and just previous proof. statements. Let us guess. Teka, nag-iisip ako kung what's a clear way of stating that. Kasi yung pinakita kong technique, di ba? Yung magpalit tayo ng index. Ano po? I think baka mas klaro na na pakita mo muna using expand out and then add and subtract something. So f of a, so sum from I equals a to b. So yung first term yan is f of a plus f of a plus 1, f of dot 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 hanggang f of a plus, f b minus 1, f of b. Ngayon, gusto natin na so let's say yung laman ng f of a, gawin mong a minus b, a minus c plus c. So, hindi yung okay. Sige po. So, So equals f of a minus c plus c. So para may malinis na proof tayo. So, what if ano lang kaya? Hindi, yung gawin mo na yung laman. A minus c, f of a minus c plus c, plus f of a plus 1 minus c plus c. And so on. Dot 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 hanggang minus 1. So, or the next line muna. Plus C. Yan. And then, identify mo ngayon yung new index. So, pag gin-loop together mo yung A minus C, yung A minus C plus 1, hanggang Is equal to summation ng A minus C. Ito. Labon. Okay. Color code ko nga. Para Labon. Try ko nga. Sa later versions, pwede mo po mag-select ng multiple at once. Dapat pwede yun. Hindi. Isang rin lang siya. Mag-pull request kaya po ako. Hindi, I think yung mahirap sa yung multiple at once. Going ko din. Sum from I equals A to B. F of I equals F of A plus F of B, A plus 1. Plus F of B minus 2, B minus 1, F of B. And then, A minus C plus C, F of A minus C plus 1 plus C, plus 2 plus C,
plus f of uh, b minus c plus f of b minus c plus c, and then color code ko using highlighter. Okay. So, magiging, so starts from A minus C and then may plus C. Tapos F of. So that's going to be sum from I equals A minus C to B minus C of F of I plus C. Kaya, ito yung screenshot ko, tapos i-send ko sa messenger para ma-compare mo. Ito. So, nawawala yung F sa last line mo. Ay, I forgot. So, yung last line mo dapat may F of I. Dapat may F. Nawawala yung F kasi. Nilagyan ko na po. Yung nakashare sa screen mo, wala pa. Ayan. Okay. So, F of I plus C. Ano yan eh? Yung technique ng re-indexing kasi, useful yan sa pag nagsisolve ka ng differential equations. So, pakita ko sa yung ano, yung isang example. May infinite series dito, pero it's really the same technique. So, eto. So, let's say gusto nating i-solve yung differential equation na first order. Is equal to y. Tapos, alam natin na ang, di ba, pwede tayo mag-separation of variables. So, alam natin yung expected na answer ay ln of x plus a constant. That's one way. So, ang gusto ko lang na ano dito ay, yung gusto ko kasing solution, yung ln of 1 plus x. So, we know that this is also so
okay, pag differentiate natin to, we get dy dx is equal to 1 over 1 plus x. Sorry. Dapat pala, no? Uh, this one is better. dy dx is... Sige, sorry, that's a bad example. Opo. Let's go for... Sige, pwede na to. Alam, ang solution nito ay e to the x, di ba? Tama? Opo. Yung derivative, di ba? So we know na ang solution is e to the x. Pero what if you don't know? Ang alam lang natin ay y of 0 is equal to 1. So given itong dalawa, yung differential equation plus yung value at x equals 0, which is 1. And then we're looking for the solution. So one way is to guess. Let y be equal to sum from I equals 0 to infinity of a sub I x to the I. So pag dinifferentiate natin yan, lalabas na I equals 0 to infinity. Yung I bababa, x to the I minus 1. Ngayon, 0 yung first term niya, 0. So we can set the index to start at 1 going to infinity without changing anything. And then, okay, meron tayong series for 1 and 2. So, ang problema, pag tingnan natin yung dalawang series na to, magkaiba sa ng index. I minus 1 yung power ng x, yung isa, x lang. So, so ang gagawin ko dito, para yung idea kasi dito, if you have two polynomials, di ba naalala mo yung additional math? If you have two polynomials, yung coefficient ng bawat power ng x should match. So, we can also use this generalizes to infinite series. So, tingnan natin. So, yung right-hand side, so this starts at 1. We can write it down as a sub 1 x to the 0 Okay. plus a sub, so left hand side ito, no? A sub 1 plus a sub 2 x to the first. So yung first, tama ba? Dapat may 2 plus 3 a sub 3 x square plus 4 a sub 4 x cube. And then that should be equal to a sub 0 plus a sub 1x plus a sub 2x square, a sub 3x cube, and so on. So what can we get from here? Dapat yung constant terms na magmamatch. Yung coefficient ng x to the first magmamatch. Yung coefficient ng x square should match, and so on. Ngayon, yung matching na yan, mas madaling gawin kapag na-re-index natin yung sum. So, yung sa number 2, ang gagawin ko lang dito, yung sum from I equals 1 to infinity, I, a sub I to the x minus, to the I minus 1, I can re-index this. So, gagawin ko na I minus 1, I want that to be sum from j equals, so gusto yung I minus 1 becomes j. So let's do the re-indexing. J equals I minus 1 or I equals j plus 1. So yung j plus 1, that means we have to start at
So I starts at 1, therefore j must start from 0 and j must go to infinity. Yung I can be expressed as j plus 1, a sub j plus 1, x to the j equals 0. Yeah. So na-re-index ko na ngayon. Opo. Tapos, ibabalik ko na sa I. Next to the I. And then, from here, from the differential equation, this is dy dx, diba? So let's copy this and equate this to this must therefore be equal to yung original series natin, ito. Yan. So, ngayon, ang okay sa pag naka-index na at pareho na ng powers yung I, we can now just read off kung ano yung relationship ng bawat term. So here, coefficients with the same power of I must be equal. Therefore, I plus 1 times A sub I plus 1 must be equal to A sub I. Or, A sub I over I plus 1 is equal to A sub I plus 1. Now, what does this give us? Yung initial condition, when x is equal to 0, i-require natin na y evaluated at 0 must be 1. So, y evaluated at 0 is a sub 0 plus a sub 1 times 0, etc., which gives us a sub 0. So, yung condition na y at 0 is equal to 1, this gives us, therefore, a sub 0 must be equal to 1. And then, using this recursion relation, ano yung a sub 1 is 1. Ano yung a sub 2? A sub 2 must be a sub 1 over 2, or 1 half. Ang a sub 3 is a sub 2 over 3, or 1/3 times 1 half. Ang a sub 4 is a sub 3 over 4, or 1/4 times 1/3 times 1 half, or 1 over 4 factorial. Ito, 1 over 2 factorial. And in general, ang a sub n is 1 over n factorial from the recursion relation, which means yung solution ng dy dx equals y with y evaluated at 0 equals 1. Therefore, yung y of x must be sum from n equals 0 to I equals 0 to infinity of x to the I over I factorial. Or, kung ang index natin is n, j na lang, or k. K equals 0 to infinity, x to the k over k factorial. So, but we also know na ang solution nito, by integrating, we also know that y is also equal to e to the x. Therefore, e to the x is equal to sum from k equals 0 to infinity, x to the k over k factorial. So, yung infinite series solution form ng e to the x actually can be obtained from the differential equation. And yung isang method dyan, actually, ano yan eh, kung gusto mong pagsubukan, paano kapag yung second order na? Di ba yung yung problems of physics pag may spring ay, yung force
which is d square x dt square is equal to kx. Or, pangit yung kapag k mas simpleng gawin na isulat mo siya as omega square x. And then use the series substitution. X of t is equal to sum from j equals 0 to infinity, a sub j x to the j. Since second order yan, dalawa ang initial conditions. So the initial conditions are, initial conditions depend on, yung initial position, initial velocity, depend on the constants a0 and a1. So by using infinite series, you can actually get x of t will be a sub 0 times something plus a sub 1 g of t. And then makapakita mo, one of these will be sine, one of these will be cosine. Ano lang siya. So kaya useful yung re-indexing. Kaya pinapakita ko yung technique na how to re-index. Kasi you're better off knowing how to do that. Kasi yung kabisado mo yung theorem. So gusto mo makita yon. Yung let j be this, palitan mo yung summation, express the sum in terms of j, and then at the end, ibalik mo yung original index, which is I. Teka, let me save this. Tapos, padala ko sa PDF para hindi, bakit PDF? Let me send it as an external file. Para editable. Ha? Wait. Ayun. Ayaw niya mag-upload. Teka, check ko yung Gano'ng kalaki ba yung file? Eleven, 14. One MB. Yung PDF is... Sige, PDF muna. Try natin. Para pwede mong makita yung Para kung subukan mo yung second order differential equation. Ano yan we'll go into detail dyan later. Pero kung gusto mong subukan, at least nandyan. Okay, so let's go back, no? So at least talked about yung importance ng the indexing. Tapos na-prove na natin. So let's now go back to the exercises. So evaluate the sum by, so re-indexing we've talked about. Yung last theorem na sinasabi sa nagagamitin na sa exercises would be yung telescoping theorem. Nakabukas pa yung book mo? Opo. So 4.4.6 yung telescoping theorem. Tapos yung 4.4.7 yan yung sum ng powers of n. Or sum ng integers raised to n. Okay, so let's now go back to the set of problems na 13 to 20. So ito yung resend ko yung 13 to 20. So use the theorems to do this. So sinend ko na sa So ito yung theorems.
So ito yung exercises. So let's do number 13. 43. 33. Where are you? Nasaan niya mo? Ayun. Nasayin ko na. Tapos pa-share na uli ng screen mo. Hanggang 20 lang po yung nasend lang. Wait lang mo. Hanggang 20 lang. Kasi Ayun, 30. 15 So, around. so ito. Okay, so pa-share na uli ng screen. Screen share. Yun. Okay. Tapos, gawin natin to lahat ito. So, 4.4.13 sum from I equals 1 to 25 to I minus 1. So, this is 4.4.13. Ito will be written as which is I. Tapos, ano yung sum? So, n plus 1 over 2. N plus 1 to n plus 1 over 6. N plus 1 evaluated at n equals 25. Times 51 by 6. 2 times 25 times 26. Tama.
Mhm. So, therefore, this is okay. Pakita mo muna yung expressions in terms of n. 14 naman po. Tapos, ano yan? 14 naman po. Hindi. Wala ka pang sinusulat aside. Tingnan mo yung nakashare. Wait lang po. Pakita ko po yung sign na yan. Nakashare po sa akin. Wait lang po. Ano yung ano? Nag-load ba po? Refresh ko po yung page. Ilang external windows pa meron ka? Isa lang po. Refresh ko po yung share ko mo. Okay, sige. 2 times. Sige. Tuloy mo yan. I. Sum of n cube is square n plus 1 square. Over 4. Teka. Tapos ka na ba sa number 13? Pinakalculate mo. Sige. Frozen kasi yung ano eh. Nakaiwan na siya as 2 times 25 times 25 plus. As wala na. 35,075. Ang Then, suggestion ko, pakita mo yung formula and yung substitution. A, B, Y, and N plus 1 over 2. 25 plus 1, 2 times I square. Teka, 2 times 25. Bakit 25 plus 2? Di ba that should be 25 plus 1? N plus 1 times 2n plus 1. Wow, okay. So, 26. Ayun.
Pakita ko sa yung yung solution ko. At least how I wrote it down. Kasi, yung gusto nating mangyari, readable siya on its own. Oo. Di ba? Tapos, ang ano yun para lang alam natin para matrack natin anong nangyayari. So, yung ginawa ko, ganito naman. So, send ko sa messenger. Para lang makita yung substitution. So, para siyang property by property. And then, May I ano po, think, doon, yung may bar mo. Ayun. That way, mas maliit track yung ginawa mong substitution. Kasi, pag niligay mo kagad yung substitution without referring to this, hindi mo makita kung saan pumasok yung error. Okay, so yung next na gagawin yung 4.4.14. So use the same a similar technique. Number 14. So ano daw siya? 3 and 3i squared. Which is 3 times 20 square times 21 square plus 6 times 20 plus 20. Ano po ko? Tapos, I use yung uh, 3. So, this is 3x square plus 2.
Teka, pwedeng pa share ng notepad mo kasi hindi ko stuck siya sa sa Facebook image. Ako po siya. So pa-share ng notepad. Ayaw ko na. Gawin ko po. Pagka hindi na po nakita, share ko po ulit. Para anak, na-uncopy. Oo. Yan. Kita na po. Sige. Nakita na po. Nasa Facebook window pa rin ako. Baka kailangan mag-switch ng window. Ayan. So, okay na. So, tingnan, compare natin. Bakit double ba't may 6 times 6? Paki-check yun, no? Yung first line. Dapat 6i lang yan eh. So 6 n plus 1 over 2 evaluated at n equals 20. Okay. 133560. Sige. Yung next na yan. So ito, we'll use this as a re-indexing example. So pakigawa mo na yan, tapos patingin. And then, actually, mabilis isulat yan eh. So yung 4.4.15 is sum from k equals 1 to n, 2 to the k minus 2 to the k minus 1. So, teka, bakit n plus 1? Ano yung largest na first term? So 2 to the n minus 2 to the 0 or 2 to the n minus 1. Okay. So ito yung share ko naman yung isa pang, paano kung ipapasam ganito? Ang binigay sa'yo ay, so example, sum from k equals 1 to n, 2 to the k plus 2. Yan. Or kahit na siguro k plus 1. I think mas simple. So, gawin ko muna yung sa k, instead of k plus 2, k plus 1. Okay. Ngayon, ang gagawin ko is split ko siya into two sums.
minus sum k equals 1 to n, 2 to the k minus 1. And then reindex. So, yung yung first sum, yung second sum, let j be equal to k minus 1. Which means k is equal to j plus 1. So, ang j magsisimula sa... So, the second sum can be written as sum j equals... when k is 1, 1 minus 1, we get 0. When k is n, j becomes n. Actually needed. So j is equal to k plus 1. So yung sum over j, when k is 1, j starts at 2. When k is n, this becomes n plus 1. Using my reindexing. 2 to the k, yung k plus 1 becomes j. And then, tingnan natin, ano yung mga terms na may parehong nasa sum? Yung 0, pareho sila. Walang 0 na term yung first sum. Walang j equals 1 yung second sum. So, isusulat ko yung 2 to the first minus 2 to the second. Tapos ito, yung first sum, ang hindi kasama, ang walang canceling terms ay yung n plus 1 at yung n. So, yung first term, ang may iwan, 2 to the n plus 1 plus 2 to the n. So, ito to. So, yung first term, ang may iwan sa sum ay, kasi pag everything from 2 to n, to n minus 1, nagka-cancel with the second sum. So, iiwan ko lang yung mga terms na walang cancellations. So, ang walang cancellations, 2 to the n, j is equal to n, at saka yung j equals n plus 1. And then, ayan. So, ito na yung yan na yung final answer. Teka, i-save ko lang, tapos kasi kailangan ko na rin umalis eh. So, let me just screenshot and send. Ito. And then tuloy natin to sa Thursday next week. Okay, so we'll stop here. I'll see you again on Thursday. Bye-bye. Opo. Thank you po. Bye po.